Ano ba ang mas mahalaga o mas importante sa'yo? Yun bang isang kinabukasan na inihahandog sa'yo ng isang tao o yun bang isang bagay na laging hinahanap-hanap ng katawan mo? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento for today's video. And yes, may on-cam video pa tayo. Diba sabi ko sa inyo nung nakaraan baka wala o hindi pa natin sure. Pero kapag umalat talaga ang ating lalamunan, wala tayong choice. Pero sa ngayon, dahil kaya pa naman na wag tumigil-tigil in between takes, eto, meron tayong on-cam video. Wag na nating patagalin to. I know na kayo po ay excited para sa kwento ngayon. And I'm sure may mga makaka-relate dyan. Ito na po ang ating sabik na kwento para sa inyo. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi daw lahat ng bagay ay ating nakukuha. Hindi daw lahat ng ating gusto ay ating nakakamtan. Pero ano nga ba ang mas mahalaga? Ang kinabukasan o ang tawag ng katawan? Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat at magandang araw. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Angel. Pero ang kwentong ito ay hindi po kwento ng isang babaeng anghel. Hindi po kwento ng isang babaeng marangal. Mama Mia, opo, hindi po Angel ang totoo kong pangalan. Ginamit ko lang yan para sa contrast and irony nitong aking kwento. At sige na nga, aaminin ko na. Pinili ko pong itago ang tunay kong pagkatao dahil nagtatrabaho po ako sa isang kilalang kumpanya. At ayoko pong ma-judge ng mga taong nakakakilala sa akin at lalong ayokong madamay ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Mama Mia, isa po akong single mom, 25 taong gulang. At kung may isang bagay na masasabi ko tungkol sa buhay ko, hindi siya kasing simple ng iniisip ng iba. May anak ako, Mama Mia, at minsan, inakala ko din na buo na ang mundo ko. 6 years. Oo, 6 na taon kaming nagsama ng tatay ng anak ko. Sa unang 3 taon namin, masasabi kong halos perpekto ang lahat. Halos perpekto kami para sa isa't isa. Halos perpekto ang lahat ng nangyayari sa aming paligid. Hindi dahil nagkakaintindihan kami, hindi lang dahil nagmamahalan kami, kundi dahil ramdam ko, Mama Mia, sa bawat tingin niya, sa bawat paghaplos at paghawak niya ng kamay ko, ramdam kong gusto niya ako. Buo, walang kulang. Na para bang bawat pagkakataon na magkakadikit ang aming mga katawan, alam na alam kong kailangan niya ako. Hindi naman kami yung tipong pang-artista ang mga itsura. Pero alam namin sa aming mga sarili na hindi rin naman kami maihahanay sa mga unattractive o pangit. May dating naman kami. Pareho kaming mataas ang sex appeal. Yung tipong kapag magkasama kami, ramdam mo agad na may tensyon at may koneksyon. Tensyon na maganda. Tensyon na masarap sa pakiramdam. Masaya kami, Mama Mia. Sobrang saya naming dalawa. Lalo na
kapag kaming dalawa lang. Lalo na kapag nasa silid kami na walang ibang makakakita sa amin. Pero gaya po ng maraming kwento, hindi lahat ng masaya nananatiling ganun sa matagal na panahon. Nagbago po ang lahat noong nagsimula akong magkatrabaho. Night shift ako noon, Mama Mia. Samantalang siya naman pang-umaga sa kanyang pinapasukan. Hindi kami halos magkatagpo. Kung magkita man kami, pagod na yung isa, matutulog na lang. Samantalang yung isa maghahanda pa para papasok sa trabaho. Hanggang sa dahil doon, unti-unting nag-iba ang mga mundo naming dalawa. Yung dating sabay kaming kumakain, naging kanya-kanyang oras na. Yung dating magkatabi kaming natutulog, naging magkaibang mundo na. At yung dating init ng aming relasyon, unti-unti na ring lumalamig. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko namalayan kung kailan talaga nagsimula. Basta isang araw, naramdaman ko na lang. Parang hindi na ako yung hinahanap niya. Na para bang lagi na lang may kulang sa aming dalawa. Parang nararamdaman ko na pinaparamdam niya sa akin na hindi na ako sapat. Hanggang sa dumating sa punto na nalaman ko, may iba na pala siya. Doon niya hinahanap ang mga bagay na hindi ko na naibibigay. Doon niya hinahanap ang atensyon, ang lambing, ang init na dati ay para sa akin lamang. At dahil doon, natapos din ang 6 na taon naming relasyon. Napakasakit, Mama Mia, pero wala naman akong magagawa 5 buwan matapos ang aming naging hiwalayan, ay may biglang nagparamdam sa akin. Hindi naman po siya bagong tao sa buhay ko. In fact, matagal ko na po siyang kilala. High school friend ko po siya. Matagal na rin kaming hindi nagkita. Simula nung graduate kami ng high school at nagkanya-kanya na ng mga buhay. Hanggang isang araw, dahil sa isang group chat, nagkayayaan kami. Oo, Mama Mia. Doon kami nagkaroon ulit ng koneksyon sa group chat ng aming batch dahil magkakaroon pala ng Grand Alumni Homecoming. At dahil pareho kaming active dun sa group chat na yon, ay bigla na lang niya akong pinersonal message. At dun namin napag-usapan na magkita. Nagkita kaming dalawa, nanood kami ng sine, kumain, nagkwentuhan. At sa gabi ding iyon, napunta kami sa isang desisyon na hindi ko rin naman inaasahan na ganun kabilis dumating, Mama Mia. Akala ko makakatulong yon. Kasi nung mga panahon na yon, I was still grieving about my relationship with my ex. Nagluluksa pa rin ako. Nasasaktan pa rin ako. Nalulungkot at umiiyak pa rin ako kahit 5 buwan na ang makalipas matapos naming maghiwalay ng tatay ng anak ko. Mama Mia, akala ko dahil sa pagpasok ko ng panibagong relasyon, mapupunan kahit papaano yung lungkot na nararamdaman ko. Pero mali pala ako. Doon ko na na-realize na hindi pala ganun kadaling palitan ang isang taong minahal mo ng totoo at ng matagal na panahon. Hindi pala sapat ang presensya ng iba kung wala ka namang mahanap na kahit na anong koneksyon. Pagkatapos ng gabing yun, nang may nangyari sa aming dalawa ng high school friend ko,
mas lalo kong naramdaman ang pagkukulang. Hindi lang ng bilang isang tao, kundi ng pakiramdam na dati kong nararanasan. Ng pakiramdam na dati kong natatanggap pero ngayon ay wala na. Lumipas pa ang isang buwan, Mama Mia. Isang buwan, ibig sabihin, 6 na buwan na matapos kaming maghiwalay ng ex ko. Mama Mia, napakahirap. Doon na ako nahirapang gumising ng mag-isa. Hindi lang bilang isang babae, kundi bilang isang ina din. Sa gabi, isa akong babaeng tahimik na lumalaban sa sarili niyang pangungulila. May mga gabing hindi pa rin ako makatulog ng maayos. May mga pagkakataon na pilit kong pinupuno ang sarili ko ng kung ano-anong mga distraction sa aking paligid. Pero sa totoo lang, may mga bagay na hindi kayang palitan ng kahit na ano. At minsan naiisip ko, hanggang kailan ko kakayanin yung ganito, Mama Mia? Sa totoo lang po, Mama Mia, lagi ko pong kinukumbinsi ang sarili ko na mali ng ex ko, na pinagpalit niya ako, na nagkaroon siya ng iba at naghanap ng ibang makakasama. Para lang magalit ako sa kanya, para lang mawala ang nararamdaman ko. Pero may bahagi din ng puso ko na nagsasabing, ako po ang may kasalanan ng lahat. Kasi kung hindi ako naging sobrang abala, kung hindi ako nagpabaya, baka hindi ako naiwang mag-isa. Mama Mia, sanay akong magpuyat, hindi dahil gusto ko yun, kundi dahil kailangan. Sa trabaho, isa akong maayos at maaasahang empleyado. Laging nakaayos ang buhok, laging may konting lipstick, at laging may isang pilit na ngiti sa mga labi. Walang makakapagsabi na sa likod ng itsurang yun, may isang babaeng halos hindi na alam kung papaano buuin muli ang kaniyang sarili pagkatapos nitong mawasak. Night shift, ganun dapat lagi ang trabaho ko. Tahimik ang opisina kapag 10 oras na ng gabi. Ang maririnig mo lang ay ang tunog ng keyboard, mahihinang usapan, at minsan ang sarili mong paghinga. At dun sa mga pagkakataon na yun, dun ko mas nararamdaman ng lungkot. Habang ang ibang tao ay may ka-chat, may kausap, may hinihintay umuwi, at may naghihintay sa kanilang pag-uwi. Ako naman pagkatapos ng shift, uuwi sa bahay ng tahimik. May anak akong natutulog at isang puso na gising na gising. May mga gabing habang nakatitig ako sa screen ay bigla ko na lang maaalala yung dati. Yung simpleng hawak sa kamay, yung mga gabing sabay kaming napapagod pero magkatabi. Hinihingal pero masaya. Yung pakiramdam na kahit pagod ka, may uuwian kang tao. Ngayon, may uuwian ako, pero wala na yung pakiramdam na ganon. Minsan napapaisip ako, Mama Mia, kasalanan ko ba talaga? Kung binigyan ko ba siya ng mas maraming oras? Kung mas pinipili ko ba siya kesa sa trabaho ko? Magiging kami pa kaya hanggang ngayon? Pero sa bawat tanong na yun, may kasunod na katotohanan. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin para sa anak ko, para sa kinabukasan namin. Pero kahit anong paliwanag ko sa sarili ko, may parte pa rin sa akin na parang may kulang. Mama Mia, may mga bagay na hindi ko kayang sabihin kahit kanino, kahit sa mga malalapit kong kaibigan. Kahit sa sarili ko nga minsan, nahihiya akong aminin yun.
Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ko ang pangungulila. Hindi lang sa pagmamahal, kundi sa pagiging hinahanap. Yung inaasam ka, yung ninanais ka. Yung pakiramdam na may isang taong gustong-gusto ka. Hindi dahil kailangan ka niya, kundi dahil gusto ka niya talaga. May mga gabi na pag-uwi ko, pagtulog na ang anak ko, dun ko lang nararamdaman ang bigat. Sa loob ng banyo, sa tahimik na espasyo kung saan walang nakakakita at walang nakakarinig sa akin. Dun ako nagiging totoo sa sarili ko. Hindi ko man masabi o sinabi ng direkta, pero may mga pangangailangan ng isang babae na hindi nawawala. Hindi nawawala kahit gaano ka pa ka-busy. Hindi nawawala kahit gaano ka nagpapakatatag at nagpapakalakas. At sa mga sandaling yun, pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Pilit kong pinapaniwala ang sarili ko na sapat na ito. Nalilipas din naman ang nararamdaman kong ito. Na darating din ang araw na hindi ko na mararamdaman ang ganitong klasing pangungulila. Mama Mia, sa totoo lang. Opo, aaminin ko po. Yung pangangailangan ng isang babae, matindi po yun. Minsan, kahit anong pilit mo, hindi mo magawang iwaglit sa isipan mo. At sa mga pagkakataong ganito, lagi ko po siyang naaalala. Ang mga halik niya, ang mga haplos niya, ang bawat pagtawag niya sa pangalan ko tuwing nagiging isa kaming dalawa. Mama Mia, inisip ko na darating din ang araw na hindi ko na mararamdaman ang ganitong klaseng pangungulila, na baka part lang to ng pag-move on ko. Pero sa totoo lang, hindi din ako sigurado. Akala ko masasanay din ako sa pagiging mag-isa. Akala ko darating din ang pagkakataon na kaya ko nang kontrolin ang sarili ko at ang aking mga pangangailangan. Hanggang sa dumating siya, hindi ko agad napansin. Bagong lipat po siya sa department namin. Tahimik lamang siya, hindi pala imik, pero parang may misteryosong dating. Hindi siya yung tipo ng lalaki na nagpapapansin agad o nagpapapiling pogi. Parang napapansin mo siya ng natural, nang hindi niya kayang pilitin o hindi niya kailangang pilitin. Sa mga unang linggo niya sa trabaho ay simpleng ngitian lang ang nagiging batian naming dalawa. Minsan, nagkakasabay kami sa elevator. Minsan, nagkakasabay din kami tuwing break. Hanggang sa ang mga pasimpleng pagkakasabayan na yun ay naging kumustahan. Hanggang sa naging kwentuhan. Itago po natin siya sa pangalang Noel. Single ka? Tanong niya sa akin isang gabi habang nasa trabaho kami. Ngumiti lang ako. Single mom, sagot ko. Hindi ko alam kung bakit pero sa unang pagkakataon matapos ang matagal-tagal ding panahon ay hindi ako nahiyang sabihin na single mom ako. Hindi naman nagbago ang tingin niya sa akin nung sinabi ko yung katotohanan. Hindi siya umatras. Hindi siya nagtanong ng kung ano-ano. Simple lang ang sagot niya. Ang tatag mo at ang tapang mo. At noon, pakiramdam ko may kung anong gumalaw sa loob ko. Matagal ko nang hindi naririnig ang mga salitang yon. Matagal ko nang hindi nararamdaman na may isang taong nakakakita sa akin. Hindi lang bilang ina, hindi lang bilang empleyado, kundi bilang isang babae.
Simula noon ay mas dumalas pa ang usapan namin. Mas dumalas ang tawanan, mas dumalas ang simpleng tinginan at sulyapan. At sa bawat gabi na magkasama kami sa trabaho, unti-unti kong nararamdaman na baka handa na ulit akong maramdaman ang mga bagay na matagal ko nang tinatago. Oo nga pala, Mama Mia, bago po kayo malito, hindi po kami nagtagal nung high school friend ko. Hanggang isang beses na tikiman lang tapos hindi na nagparamdam sa isa't isa. Kaya balik tayo dito kay Noel. Kasabay ng pagbabago ng pakiramdam ko kay Noel, kasabay ng pag-asa ay ang takot. Dahil alam ko na kapag pinayagan ko ang sarili ko ulit, wala nang kasiguraduhan kung kaya ko pang buuin ang sarili ko kapag mawasak at masaktan na naman ako. Hatid na kita pa uwi, Angel. Simpleng alok niya. Pero sa totoo lang, hindi simpleng desisyon yon. Ilang segundo akong natahimik. Alam kong pwede akong tumanggi. Alam kong mas ligtas na manatili sa kung anong meron kami. Panatilihin yung distansya at manatilihin yung kontrol. Pero pagod na ako. Pagod na akong maging malakas palagi. Sige, mahina ko lang sagot. Sa loob ng kanyang sasakyan, tahimik lang kami. Hindi naman awkward, Mama Mia. Parang wala kaming pinipilit na koneksyon. Yung tipong katahimikan na komportable. Habang napatingin ako sa bintana ay napansin ko ang sarili ko. Ngumingiti na pala ulit ako. Hindi yung pilit na ngiti na binibigay ko sa ibang tao. Hindi yung ngiti na kailangan sa trabaho. Kundi ngiti na bukal sa loob ko. Mama Mia, na-realize ko matagal na pala mula nung huli akong ngumiti ng ganito. Pero ang hindi ko alam na ang simpleng gabing iyon ay ang magiging simula pala ng isang kwento na mas komplikado pa kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko na namalayan kung kailan naging bahagi ng araw ko ang paghihintay ko sa kanya. Sa simpleng good morning na chat kahit patulog pa lang kami. Sa kumain ka na ba habang nasa trabaho kaming dalawa? At sa ingat ka kapag hindi kami nagkikita dahil day off o mauunang matapos ang shift ko. Mga maliliit na bagay kung tutuusin. Pero para sa isang taong matagal nang hindi nasasabihan ng ganon. Para sa isang babaeng may pangangailangang alagaan ng ganon. Malaking bagay siya, Mama Mia. Hindi naman kami agad naging malapit ni Noel sa isa't isa. Unti-unti naman yun. Parang ulan na hindi mo napapansin na bumabagsak na pala hanggang sa namalayan mong basa ka na pala. Isang gabi habang break namin sa trabaho, magkatabi kaming nakaupo. Tahimik. Tila parehong pagod sa ginagawa namin. Angel, mahina niyang tawag sa akin. Napalingon ako. Okay ka lang ba talaga? Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil hindi ko alam kung saan magsisimula sa pagpapaliwanag ko sa kanya. Sanay lang siguro ako, sagot ko na pilit ng ngumiti. Pero alam kong hindi siya naniwala kasi sa mga sumunod na segundo, hindi na siya nagsalita. Hinayaan niya na lang na ako yung magsalita sa aming dalawa. At doon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Naikwento ko ang lahat sa kanya. Yung relasyon ko sa ex ko, yung naging paghihiwalay naming dalawa, yung mga gabing umiiyak ako habang tulog ang anak ko, yung mga tanong na hanggang ngayon
wala pa ring kasagot-sagot. Hindi siya sumingit sa pagsasalita ko. Hindi rin naman siya nagbigay ng payo. At lalong hindi niya ako hinusgahan, Mama Mia. Nakinig lang siya. At sa totoo lang, yun ang pinakamatagal na panahon na naramdaman kong may isang taong tunay na nakikinig sa akin. Siguro mahina ako, no? Kaya ako pinagpalit. Mahina din ako dahil hindi ko nagawang ipaglaban ng ama ng anak ko at ang karapatan ng anak ko. Hindi ka mahina, Angel. Sabi niya bago kami bumalik sa trabaho. Napagod ka lang at normal sa isang tao yun. Kahit pa sa isang taong sobrang nagmahal. Sa mga simpleng pananalita niyang yun, Mama Mia, parang may kung anong nabawasan sa bigat na dala ko. Hanggang sa naging mas madalas na ang pagsasama naming dalawa ni Noel. Hindi lang sa trabaho, kundi pati sa mga simpleng sandali. Minsan, sabay kaming kumakain pagkatapos ng aming shift. Minsan, maglalakad-lakad lang sa labas kahit madaling araw na. Minsan, tahimik lang, pero ramdam mo ang presensya ng isa't isa. At sa bawat araw na lumilipas, may nabubuo. Hindi ko man maamin kaagad, pero alam kong hindi na lang ito basta pagkakaibigan lamang. Isang gabi habang naglalakad kami papunta sa sakayan, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi kasi ako laging nagpapahatid sa kanya, Mama Mia. Ayoko nang ganun eh. Kaya pumapayag na lang ako na ihatid niya ako sa sakayan ng jeep. Hindi ko agad inalis yung pagkakahawak niya sa kamay ko. Hindi ko rin naman hinigpitan. Pero hindi ko rin binitawan. Tumigil siya. Humarap sa akin. Angel, kung hindi ka pa ready, sabihin mo lang ha. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kasi sa totoo lang, hindi ako sigurado kung ready na ba talaga ako, Mama Mia. Pero may isang bagay lang na sigurado ako. Ayoko na ulit maramdaman ang pagiging mag-isa. Ayoko na ulit maramdaman ang kawalan ng pag-asang mapunan ng pangangailangan ko. Kaya ko na siguro, mahina akong sagot. At sa gabing yun, unang beses, matapos ang matagal na panahon, pinayagan ko ulit ang sarili kong makaramdam at maramdaman ng ibang tao. Oo, Mama Mia, sa gabing yun, hindi kami tumuloy dun sa sakayan ng jeep. Mahina niyang hinila ang kamay ko pabalik sa nilalakaran namin. Hindi ko naman siya kinontra. Hanggang sa binuksan na niya ang passenger side ng kotse niya at pinasakay niya ako doon. Sumakay din naman ako, Mama Mia. Pagkatapos, pumunta kami sa isang lugar na hindi dapat pinupuntahan ng mga taong hindi dapat dahil hindi magkarelasyon. Pero pumayag ako. Hindi ko alam kung gusto ko lang bang maramdaman na mahalin o gusto ko lang mapunan ang pangangailangan ng aking katawan. Pero isa lang ang sigurado. Mas naging malinaw ang lahat pagkatapos ng gabing yon. Hindi na lang kami basta magkaibigan. Hindi rin naman kami ganap na magkasintahan. Parang nasa gitna kaming dalawa. Masaya, pero may takot. Huwag kang mag-alala, Angel. Hindi kita sasaktan. Ilang beses na niyang sinabi ang mga katagang iyon sa akin. Sa chat, sa personal. Sa bawat sandaling ramdam niyang nagdadalawang isip ako. At sa bawat pagkakataon na maririnig ko yun,
May parte sa akin na gustong maniwala, pero may parte rin sa akin na natatakot. Kasi minsan na akong naniwala eh. At alam ko kung paano iyon natapos. Pero sa kabila ng lahat, pinili ko pong magtiwala. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Na kahit ano pang mangyari, kaya kong harapin at kaya kong lagpasan ng lahat. Akala ko tuloy-tuloy na eh. Akala ko unti-unti ko nang nabubuo ulit ang sarili ko. Hanggang isang araw, Mama Mia, nag-message siya. Ang ama ng anak ko, ang ex-boyfriend ko. Pwede ba tayong mag-usap, Angel? Ilang minuto akong nakatitig sa cellphone ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit ba dapat? Lungkot ba dapat? O dapat ba wala na akong maramdaman para sa kanya? Pero sa kabila ng lahat, sumagot pa rin ako. Para saan? Matagal bago siya nag-reply. At nung nag-reply siya, isang linya lang. Miss ko na kayo. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung mga salitang sinabi niya o yung katotohanang may parte pa rin talaga sa akin ang naaapektuhan sa kanya. Mama Mia, napag-isip-isip ko na kahit gaano katagal ang lumipas, may mga sugat na hindi pala basta-basta naghihilom. At ngayon, nasa harap na naman ako ng isang desisyon. Pipiliin ko ba ang taong nanakit sa akin o ang taong unti-unting nagpapagaan ng pakiramdam ko? Mama Mia, hindi ko agad sinabi kay Noel. Hindi ko sinabi sa kanya na nagpaparamdam ulit ang ex-boyfriend ko. Hindi dahil sa gusto ko itong itago sa kanya, kundi dahil gusto ko munang maintindihan ang sarili ko. Pero habang lumilipas yata ang mga araw, mas nagiging magulo ang lahat. Yung mga chat ng ex ko, padalas ng padalas, Mama Mia. Yung mga alaala naming bumabalik ng bumabalik. At habang mas lumalalim ang koneksyon ko sa kanya, mas nararamdaman ko rin ang guilt. Hanggang isang gabi, hindi ko na talaga kinaya. Noel, may bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Bungad ko sa kanya. At doon nagsimula ang lahat. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang lalabas sa bibig ko noon, Mama Mia. Magkatapat kami. Nasa break room kami dahil break time namin iyon sa trabaho. Nahimik, pero ramdam kong pareho kaming kinakabahan. Siya kinakabahan kung anong sasabihin ko sa kanya. Ako naman kinakabahan kung paano niya tatanggapin ang mga bagay na sasabihin ko. Ano yun, Jel? Tanong niya. Mahinahon, pero halatang nag-aalala. Huminga ako ng malalim. Noel, nag-message ulit yung ex-boyfriend ko. Parang may kung anong nagbago sa mukha niya, Mama Mia. Hindi naman galit. Hindi rin naman agad lungkot. Parang paghahanda. Oh, anong sabi niya? Sabi niya, gusto niyang makipag-usap. Nangungulit siya. Dahil sabi niya, namimiss na raw niya kami. Ilang segundo siyang natahimik, Mama Mia. At sa katahimikang iyon, lalo kong nararamdaman yung kaba sa dibdib ko.
Anong gusto mong gawin? Tanong niya. Hindi ko agad nasagot ang tanong na yon. Kasi sa totoo lang, hindi ko pa rin alam kung ano bang gusto kong gawin. Hindi ko alam. Mahina akong sagot. Pero, Noel, gusto kong maging honest sa'yo. Ayokong pagsinungalingan ka. Tumango siya. Dahan-dahan ang pagtango na para bang iniisip niya ang bawat salitang sinasabi ko. Salamat, Angel. Salamat sa pagsasabi sa akin. Pero kahit ganun ang sinabi niya, ramdam ko na may nagbago na, Mama Mia. Hindi naman niya ako iniiwasan pagkatapos nun. Hindi rin naman siya naging malamig ang pakikitungo sa akin. Pero naramdaman ko, Mama Mia. Naramdaman ko na hindi na katulad ng dati si Noel. Yung mga good morning na dati ay laging nandyan, naging paminsan-minsan na lang. Yung mga kwentuhan namin tuwing hindi pa nagsisimula ang trabaho o tuwing break time ay nagiging maikli. Nagiging parang routine na lang, imbis na ma-excite kami sa isa't isa. At sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman na kahit hindi niya pinapahalata, siya ay dumidistansya mula sa akin. Isang gabi, Mama Mia, kinorner ko talaga siya sa break room o sa pantry namin. Sinadya ko talaga na antayin siya doon. Laging dasal ako ng dasal na sana walang ibang pumasok. Na sana siya lang ang pumasok para magkaroon naman ako ng pagkakataon na kausapin siya. At dininig din naman ng langit ang dasal ko na yon. Dahil dumating siya. Mag-isa, walang kasama. Bitbit ang mug niya na sa tingin ko ay pagtetimplahan niya ng kape. Okay ka lang? Tanong ko sa kanya nung makapasok na siya sa pantry. Okay lang, sagot niya. Pero alam kong hindi, Mama Mia. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako. Nakaramdam ako ng takot na baka itong isang tao na naglakas loob na pumasok sa buhay ko kahit may baggage na ako, ay mawala pa. Hindi ko alam kung nararamdaman ko ba yun dahil mahal ko siya o dahil natatakot akong muling maging mag-isa. Mama Mia, yung ex ko ay hindi pa rin tumitigil. Kulit pa rin ng kulit. Hanggang sa pumayag na nga akong makipagkita sa kanya. Hindi dahil gusto kong bumalik, kundi dahil gusto ko nang matapos ang lahat. Pagdating ko sa lugar na pinag-usapan namin, ay nandun na siya. Yung ex-boyfriend ko. Pareho pa rin naman po ang itsura niya. Pareho pa rin ang titig niya. Pero parang iba na ang pakiramdam ko. Angel, tawag niya. Hindi ako ngumiti. Lumapit lang ako at umupo sa tabi niya, sa tapat niya, Mama Mia. Bakit ba gusto mo talagang makipagkita? Ano ba talaga ang intensyon mo? Ano ba talaga ang kailangan mong sabihin? Diretso. Walang paligoy-ligoy. Hindi siya agad nakapagsalita. Wala akong mahabang oras para sa'yo. Sabihin mo na kung anong gusto mo at anong kailangan mo. Angel, gusto ko sanang bumalik. Simple lang din ang sagot niya. Yun, Mama Mia. Diretso. Pero kahit gaano kasimple ang mga salitang yun,
Hindi ko mawari kung bakit masakit para sa akin yon. Bakit? Bakit gusto mong bumalik? Tanong ko. Namimiss ko kayo. Ikaw, yung anak natin, yung dating pamilya natin. Napatawa ako, Mama Mia. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Sa totoo lang, nung mga unang buwan nung paglayo niya, nung mga unang buwan nung pagpili niya dun sa babaeng pinalit niya sa akin, ilang beses ko pong inimagine ang tagpong ito. Ilang beses kong inimagine na darating din yung panahon na magsisisi siya, na magmamakaawa siyang bumalik sa akin. At ilang beses ko ring inimagine kung anong magiging sagot ko kapag nangyari yon. At hindi ko naman binigo ang sarili ko. Ilan sa mga imagination ko ay naibulalas ko naman sa kanya. Bumalik? Ngayon mo lang naisip yan? Tanong ko. Tahimik siya, Mama Mia. Tila nagigilty. At paano yung babaeng pinalit mo sa akin? Tanong ko ulit dahil hindi siya sumagot. Mama Mia, hindi naman siya agad sumagot din. At doon, parang nakuha ko na ang sagot na kailangan ko. Mauna na ako sa'yo. Marami pa akong gagawin. May trabaho pa ako. Hindi ko na inantay pa na sumagot siya dahil parang ang tahimik naman niya. Siya itong kulit ng kulit sa akin na magkita kami at mag-usap. Ngayong nandito na ako, ni hindi siya makatingin ng maayos at hindi siya makasagot ng maayos sa bawat tanong ko sa kanya. Pag-uwi ko, hindi ako mapakali, Mama Mia. Pakiramdam ko kasi parang nanumbalik ang lahat. Yung sakit, yung galit, yung pagmamahal na akala ko ay wala na. Pero may isang bagay na malinaw sa akin sa pagkakataon na yon. Hindi na ako yung dating angel. Hindi na ako yung babaeng nagmamakaawa sa kanya. Hindi na ako yung babaeng laging ini-imagine ang bawat haplos at halik niya. Pero Mama Mia, hindi rin ako sigurado na kahit gano'n na ako katatag ngayon, ay kung kaya ko na ba o handa na ba akong tuluyang bumitaw sa kanya. Kasi kahit anong sabihin ko, siya pa rin ang unang taong minahal ko ng husto. Ang unang taong nagparamdam sa akin ng tunay na ligaya pagdating sa relasyon. At ang ama ng anak ko. At ngayon, kailangan ko ng pumili. Kailangan ko ng mamili para mabawasan na ang mga taong pwedeng maging collateral damage sa mga pangyayari. Kinabukasan, hinanap ko siya, Mama Mia. Yung lalaking unti-unting pumasok sa buhay ko. Yung lalaking nagpasaya sa akin sa mga pagkakataong lugmok na lugmok ako. Si Noel. Nakita ko siya sa usual na pwesto niya. Tahimik. Parang may iniisip. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ko nung nakalapit na ako sa kanya. Tumango siya. Ano? Tungkol ba yan sa desisyon mo? Nakapag-desisyon ka na ba? Diretsahan niyang tanong sa akin. Na para bang yung mga pagkakataon na iniiwasan niya ako ay para bigyan niya ako ng espasyo para mag-isip ng mabuti. Para isipin kung ano talaga ang gusto kong mangyari. Hindi ako umiwas at hindi ako nakaiwas sa tanong na yon. Sa totoo lang, Noel,
Hindi ko pa rin alam. Tumango siya ulit, pero sa pagkakataong yun, may lungkot na sa kanyang mga mata. Gets ko naman, Angel eh. Gets ko naman na naguguluhan ka. Sabi niya at tumalikod na sa akin. Pero bago siya tuluyang maglakad palayo, ay huminto muna siya sandali. Pero Angel, hindi ako lalaban. Lalo na kung wala namang tsansa na pipiliin mo ako sa huli. Hindi rin kita ipaglalaban kung hindi mo mapagdesisyon ng pipiliin ako. At sa linyang yun, parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Mama Mia, ewan ko. Kanina ang lakas-lakas ng loob ko na sinabi ko sa kanyang gusto kong makipag-usap. Pero habang nagkausap kaming dalawa, ay parang natatameme na naman ulit ako. Nung tinalikuran na niya ako at umalis na siya at nakipag-usap sa iba naming mga kasamahan, ay wala na akong nagawa kundi bumalik sa pwesto ko. Hanggang sa matapos ang buong shift noon nung gabing yon, ay hindi na kami nag-usap pa ulit. Paglabas ko, nung tapos na akong makapag-time out, ay nalaman kong nakaalis na pala siya. Hindi na niya ako inantay. At Mama Mia, ilang araw din siyang hindi pumasok pagkatapos ng tagpong iyon. Hindi rin siya nag-message sa akin ng kahit na ano. Walang message, walang tawag, walang paramdam. Mama Mia, dun ko na-realize kung gaano na pala siya nakapasok sa puso ko, kung gaano na siya hinahanap-hanap ng buhay ko. Hindi na yung ex ko, hindi na yung nakaraan kundi siya. Yung taong tahimik na nandyan, yung taong hindi ako pinilit, yung taong handang umalis para sa kasiyahan at kaligayahan ko. Yung taong handang lumayo kapag hindi ko siya kayang piliin. At dun ko naintindihan kung ano ang tunay na halaga ng isang tao. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Tinawagan ko siya. Pwede ba tayong magkita? Ilang segundo bago siya sumagot. Sige. Pagkakita namin ay wala na akong naging paligoy-ligoy pa. Pinipili kita, Noel. Ikaw. Hindi dahil perpekto ka, hindi dahil kailangan kita, kundi dahil ikaw yung gusto ko. Tahimik niya. Napakatahimik niya. Pero sa mga mata niya, alam kong narinig niya ako. Alam ko rin na tinatago niya ang saya. Mama Mia, pagkatapos naming mag-usap ay kinausap ko rin yung ex ko through chat. Sinabi ko sa kanya na wala na siyang babalikan pa sa akin. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na siya mahal, na may mahal na akong iba. Mama Mia, hindi siya nag-reply. Hindi ko alam kung bakit. Wala na rin naman akong naging pakialam noon. Ang importante sa akin ay magsimula kami ulit ni Noel. This time, sigurado na ang label namin sa isa't isa. And this time, sigurado na ang damdamin namin para sa isa't isa. Mama Mia, hindi po naging perpekto ang pagsisimula namin ni Noel. In fact, hindi rin naman naging madali. Pero sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon ay payapa ako. Akala ko tuloy-tuloy na yon. Hanggang sa inaya na nga ako ni Noel na magpakasal. Buti na lang, Mama Mia, nung nag-propose siya sa akin ay kaming dalawa lang. Dahil kung may iba, baka na-pressure na ako. Dahil kung may iba, baka napahiya ko na siya. Opo,
Mama Mia, humindi po ako. Hindi ang naging sagot ko. Nagtaka siya. Kita ko ang sakit na rumistro sa kanyang mga mata. Hindi dahil hindi kita mahal, Noel, kundi dahil gusto kong sigurado muna talaga tayo sa isa't isa. Totoo yung sinabi ko, Mama Mia. Mahal ko si Noel, pero hindi ko gustong i-risk ang sarili ko sa pagpapakasal, tapos darating din yung araw na maghihiwalay din naman. Ilang paliwanagan ang ginawa ko bago niya naintindihan. Hanggang sa sinabi ko na para magkakakilala talaga kami, para malaman talaga namin kung gaano namin kagusto ang isa't isa, magsama muna kami sa iisang bubong. Pumayag naman siya. Sa totoo lang, grabing reaksyon ang narinig ko mula sa mga magulang ko noon. Bakit daw ako makikipag-live-in na naman? Baka pagkaroon na naman ng bunga ang pakikipag-live-in kong ito gaya ng pakikipag-live-in ko noon sa ex ko. Pero hindi po ako nagpatinag. Pinanindigan ko ang desisyon ko na dun ko lang makikilala ang tunay na pagkatao ni Noel kapag nagsama na kami sa iisang bubong. Pero Mama Mia, mali pala ako. Hindi pala si Noel o ang pagkatao niya ang makikilala ko, kundi ang sarili ko pala mismo. Sa unang linggo at buwan ng pagsasama namin ni Noel sa iisang bubong ay masaya, nakaka-excite. Lalo na Mama Mia at pareho pa talaga kami ng oras ng shift. Tapos, kahit bawal kami sa opisina, syempre lihim-lihim lang. Yung anak ko naman, hindi rin naman siya nagiging mag-isa tuwing gabi dahil may kinuha naman po kaming kasambahay. Isang malayo naming kamag-anak na matandang dalaga. Mama Mia, naging maayos ang lahat. Pati sex life namin ni Noel ay okay naman. Pero yun ang problema. Okay lang siya, Mama Mia. Walang extraordinary. Para pong naging routinary. Na para bang naging schedule. TTH kung may mangyari sa amin. Kasi nga pareho kaming panggabi, parehong pagod ang aming mga katawan. At ewan ko, hindi ko naman po sinasadya. Pero Mama Mia, nabobore ako. Nabobore ako sa routinary namin pagdating sa aming sex life. Kung anong ginawa namin nung Tuesday, ganun pa rin ang gagawin namin sa Thursday. Kung anong posisyon, ganun pa rin. Parang naging obligasyon na siya, imbis na something na pwede naming i-explore. Mama Mia, hindi ko masabi-sabi yun kay Noel. Ewan ko kung may mga lalaki ba talagang ganon. Lalaking hindi talaga ganun kataas ang sex drive. Kasi dun sa ex ko, sobra Mama Mia eh. Magdikit lang kami ng konti, magkakaroon na agad ng kakaibang init. Ganun kami dati. Pero inisip ko na lang ganito talaga siguro kapag steady at stable yung relasyon. Hindi kailangan ng kakaibang init. Hindi kailangan ng kakaibang adventure. Hanggang sa dumating yung punto na pinatawag ako ng boss ko. Nalaman nila ang tungkol sa pagsasama namin ni Noel sa iisang bubong. Same department kasi kami, Mama Mia, kaya pinagbabawal yun sa opisina. Nagmungkahi akong ilipat na lang sa ibang department. Okay, sige. Ililipat kita, pero sa pang-umaga. Sabi ng boss ko. Doon ako natakot, Mama Mia.
Kasi dito kami nagkalabuan nung ex ko eh. Nung hindi na kami magkasama palagi. Yung kapag nagkikita kami, nagmamadali na yung isa dahil aalis na. Pero wala akong ibang choice kesa naman isa sa aming dalawa ni Noel ang mawalan ng trabaho, 'di ba? Sinabi ko sa kanya yung nangyari. Huwag ka mag-alala, kakayanin natin to. Mag-iipon lang tayo. Kapag may sapat na tayong ipon, pwede ka nang tumigil sa pagtatrabaho at magnegosyo. Nang sa ganun, magkasama na tayo ulit. Doon naman ako bilib kay Noel. Lagi siyang may plano sa bawat pagkakataong dumarating. Pero Mama Mia, nangyari nga ang kinatatakutan ko. Hindi kay Noel, kundi sa akin. Isang gabi, habang wala si Noel dahil nasa trabaho at day off naman noon ng kasambahay ko, tulog na ang anak ko sa kwarto nung may biglang nag-doorbell sa labas ng gate namin. Akala ko, kamag-anak ko, pamilya ko. Kaya agad akong bumaba at pinagbuksan yung gate. Nagulat ako, Mama Mia. Kasi ang nandun, walang iba kundi yung ex-boyfriend ko. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nagpunta dito ng ganitong oras ng gabi ha? Tanong ko. Dahil alam ko, nasa ganitong oras lang kita makakausap ng maayos. Dahil wala dito ang kinakasama mo, 'di ba? Pwede ba umalis ka na? Gabi na, baka kung ano pang sabihin ng mga kapitbahay. Eh di sa loob tayo mag-usap. Sabi niya at pumasok ng wala man lang kung ano-ano. Agad akong sumunod sa kanya. Pilit ko siyang pinapalabas pero nakapasok na siya sa loob ng sala. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Bakit kailangan oras ng gabi? Tanong ko. Pero imbis na sagutin ako ay lumapit siya sa akin at siniil ako ng halik, Mama Mia. Eto namang si Tanga. Eto namang si Gaga. Dahil ilang araw na rin noon na hindi kami nag-aanuhan ni Noel ay parang natitigang na rin ako, Mama Mia. At nung naramdaman ko ulit yung mga wild na haplos at halik ng ex ko, hindi po talaga ako nakapagpigil. Oo, Mama Mia, pinagbigyan ko po ang sarili ko, ang ex ko. Habang magkahinang ang aming mga labi ay dahan-dahan na pala kaming naglakad papunta sa kwarto namin ni Noel. At doon ay tuluyang may nangyari sa amin. Pagkatapos ng nangyari ay sinabihan ako ng ex ko. Hindi mo may pagkakaila. Hindi maipagkakaila ng katawan mo na gusto mo pa rin ako. Sinampal ko siya. Ilang beses. Mapagsamantala ka. Umalis ka na. Wag ka nang babalik. At ito ang tatandaan mo. Hindi ko iiwanan si Noel para sa'yo. Wala ka sa kalingkingan niya. Kung hindi ka niya iiwanan, pues sisiguraduhin kong siya ang iiwan sa'yo. Pagkatapos noon ay tuluyan na ngang umalis yung ex ko, Mama Mia. Ako naman ay pumasok ng banyo, nagkuskus ng katawan ko dahil nahihiya ako sa sarili ko. Nahihiya ako sa nagawa ko, Mama Mia. Nahihiya ako kasi hindi ko napigilan. At bumigay ako. Samantalang may isang taong nagmamahal sa akin. Umiiyak ako noon sa loob ng banyo habang kinukuskus ng mabuti ang katawan ko. Na para bang sa pamamagitan noon ay malilinis ko ang nagawa kong kasalanan. Natakot din ako, Mama Mia. Natakot ako kasi dun sa sinabi ng ex ko na kung hindi ko iiwan si Noel, gagawin niya ang lahat para si Noel
ang iiwan sa akin. Hindi ako nakatulog buong gabi at magdamag noon. Hanggang sa dumating na si Noel at nakita niya ang namamaga kong mga mata. Ano nangyari sa'yo? Sakto naman na dumating na yung kasambahay namin galing sa day off. Inutusan ko siyang dalhin muna ang bata kina mama at dun muna sila. Dahil may pag-uusapan lang kaming mabuti ni Noel. Mama Mia, hindi ko itinago sa kanya ang lahat. Sabi ko, kung malalaman niya lang din ang pagkakamali ko, yung sa akin na lang mismo, para wala nang magamit na alas sa akin yung ex-boyfriend ko. Nanginginig pa ang mga labi ko habang sinusubukan ko pong magsalita. Noel, may kasalanan ako sa'yo. At doon ay unti-unti ko nang sinabi sa kanya ang lahat. Nakita ko kung paano mawasak ang mundo ni Noel. Nakita ko kung paano siya nasaktan. Pagkatapos kong sabihin sa kanya ang lahat, ay hindi siya nakapagsalita agad. Mama Mia, umiyak nang umiyak si Noel at dun ako nasaktan. As usual, honest ka pa rin talaga sa akin. At yun ang ipinagpapasalamat ko sa'yo. Bukod pa dun, Angel, pinagpapasalamat ko rin sa'yo ang hindi mo pagpayag na maikasal tayo. Anong ibig mong sabihin, Noel? Angel, hindi pwedeng maging tayo. Hindi pwede. Hanggat may hang-ups ka pa sa ex mo. Patawarin mo ko. Pero hindi ko kayang patawarin ang nagawa mo sa akin. Pagkatapos nun ay tinalikuran na niya ako, Mama Mia. At dahan-dahan na siyang nagligpit ng mga damit at gamit niya. Wala pang 20 minutos ay tapos na siyang maglagay ng lahat ng gamit niya sa 2 maleta. Habang ako ay umiiyak lang sa gilid ng kama. Hindi na siya nagpaalam. Umalis na siya, Mama Mia. Lumayo. Hindi ko rin naman siya pinigilan dahil kasalanan ko naman ng lahat. Pagkatapos noon, ilang araw akong walang naging balita sa kanya. Hanggang sa isang araw, sabi doon sa opisina namin dahil ilang araw na rin siyang absent, nawala na raw si Noel, Mama Mia. Nagulat pa ako. Car crash. Yun daw ang dahilan. Lasing na lasing daw siyang nagmaneho. Mama Mia, hindi raw niya namalayan na nakatulog siya. Tapos nasa kabilang lane na pala siya at nabunggu siya ng kanyang kasalubong na truck. Dead on arrival si Noel. Iyak ako ng iyak. Lahat ng mga kasamahan namin nagtatanong sa akin kung bakit wala si Noel ng ilang araw pero hindi ko masagot. At nung nalaman nga naming na aksidente siya at namatay, tanong din ang tanong sila sa akin kung anong nangyari, kung bakit naglasing ng ganun si Noel. Wala akong masagot. Hindi ko magawang aminin na dahil sa kalandian ko, dahil sa hindi ko pagbibigay ng aking buong sarili sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit siya na-aksidente. Mama Mia, sa araw ng libing ni Noel, pakiramdam ko ay inilibing na rin ako. Akala ko tapos na. Akala ko wala na talagang magkukonekta sa aming dalawa. Hanggang sa matapos ang 2 linggo, bigla na lang akong nahilo. Hindi makakain ng maayos dahil lahat ng amoy ay mabaho para sa akin. Pati na ang amoy ng lutong kanin. At alam ko,
Alam ko kung bakit nangyayari iyon sa akin. Kilala ko ang katawan ko. Pangalawang beses ko na itong naranasan. Sa unang beses, yun ay ang pagbubuntis ko sa panganay kong anak. And yes, Mama Mia, nalaman ko ngang buntis ako. At sigurado ako, hindi ito sa ex-boyfriend ko kundi kay Noel. Dahil sabi ng doktor magdadalawang buwan na raw. Samantalang wala pang 1 buwan mula nung may mangyari sa aming dalawa ng ex ko. Iyak ako ng iyak nung nalaman kong buntis ako kay Noel. Galit na galit ulit ang mga magulang ko. Ganito lang ba daw talaga ang buhay ko? Magpapabuntis sa bawat lalaking makakarelasyon ko. Gusto pa nga nila, Mama Mia, na itigil ko daw itong pagbubuntis ko para na rin daw sa akin at sa anak ko. Pero hindi ako pumayag dahil ito na lang ang ala-ala ko kay Noel. At sa ngayon, Mama Mia, magwa8 buwan na po ang tiyan ko. Hindi ko alam kung mababasa niyo ba itong sulat ko bago ako manganak. Mama Mia, lumipat na rin po kami sa probinsya ng tiyahin ko para hindi na ako masundan ng ex ko. Nang lalaking kailanman ay hindi ko mapapatawad dahil naging tulay at naging dahilan kung bakit nawala sa akin si Noel. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat, Angel. Nako, Angel, ang bigat pala ng pa-plot twist mo sa dulo. Kala ko tuloy-tuloy na yun eh. Kala ko, 'di ba? Kasi pa 50 minutes na yung parang nasa ano na kayo ni Noel eh. Naging kayo na. Naku naman. Anyways, ang saludo ako sa iyo dahil tinuloy mo yung pagbubuntis mo. That's very good. Sa kabila ng mga naging kasalanan mo, hindi kita huhusgahan doon dahil sino ba naman ako para manghusga sa iyo, 'di ba? Pero kapag inano mo yung bata ay baka talaga mahusgahan kita. Pero dahil tinuloy mo naman ang pagbubuntis mo, well and good. At ang wish namin, sana makontento ka na sa mga anak mo. Kung meron mang lalaking dumating, sana yung totoo na talaga. Tapos sana wag ka nang magpadala pa sa kahit na anong tukso. Hindi ko man maintindihan kung anong klaseng pangangailangan ng laman yung sinasabi mo. Dahil hindi naman tayo magkaparehong tao. Pero sana ang dasal ko kapag dumating o may dumating na isang bagong tao sa buhay mo na parang si Noel kong magmahal, sana wag na yung masayang dahil lang sa tawag ng iyong katawan. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng mensahe sa atin at syempre sa pag-share mo ng iyong kwento, 'di ba? Dahil alam kong may matutunan yung iba diyan sa inyo. Maraming salamat ulit. At syempre bago tayo umalis, kahit na medyo mahaba na ito, mag-hi pa rin ako sa atin pong mga suki na mga members. Hello ako kay Freaky, kay Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Diane Martinez, Mac Dax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Miriam Gutierrez, Marlia Giana Shane, at sa pinakabago nating member, Christina Ore or Christina Aure. Maraming salamat sa pakikinig at pakikibahagi nyo dito sa ating channel. At syempre, hello din ako sa ating ding mga suki na mga subscribers. Hindi ko alam kung naririnig nyo yan, parang may echo. Opo. Kasi dahil po yan sa mga metal na nasa itaas. Oo, may mga metal kasi binago yung kasi ililipat yung bed sa taas, parang ganon. So, may mga metal kaya medyo echo ang boses ni Mama Mia. Hello ako kay Kittens Love. Grabe naman siya. Uy, nawalang daw. Anyways, ganun talaga ang buhay. Myrene Andrade, maraming salamat. Jeffrey Baguio, hello sa'yo. Hi din ako kay Lailina Season. Maraming salamat din Rax Kudarat, maraming thank you. Hello din kay Ruby Ramos. Kay Marieta Yoto, maraming salamat sa iyo Marieta. Hello kay Ma'am Judith McGovern, Angeline Puaso, Ernesto Lapaz, maraming salamat. Hello din kay Joylyn Espinosa,
kay Fredeline Balao, kay Elizabeth Lagunday at sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga commentators. Thank you very much. Hanggang sa susunod po nating kwento. Paalam po. Ingat po kayo palagi. Mwah! Bye!